Yung mga bagay na ginagawa mo na pwede naman gawin ng ibang tao sa iba mo na ipagawa. Ang nagiging mindset ng majority, sayang naman ng perang igagastos ko kung magkakaroon ako ng katulong, magkakaroon ako ng assistant, magkakaroon ng personal assistant, magkakaroon ako ng driver. Hindi po yan sayang. Naalala nyo, classmate, always remember this. If you're going to hire someone, hindi ang purpose nun is para i-replace ka. Ang purpose nun is to multiply your time. Kaya nga napaka-importante sa leadership skills, lagi ko itong isasabi, na dapat marunong ka ma-delegate yung mga dapat mong gawin. Katulad sa akin, habang papunta ako dito kanina, syempre may nagdadrive para sa akin, na dati, inside na ako'y dapat yung magdadrive, since may nagdadrive sa akin, nagagawa ko na yung iba pang dapat gawin. Katulad din even sa pag-e-edit ng mga videos ko, honestly, hindi ako marunong mag-edit. May mga nag-e-edit ng video ko kasi sayang para sa akin ng time. Kaya sana matandaan nyo to, classmate, na dito nagkakaroon ng mga maling mindset ang majority ng tao kasi ang goal nila, gusto kong yumaman para wala na akong ginagawa. Gusto kong yumaman para iba na ang gagawa mismo sa akin. But honestly, meron ka pa rin gagawin. Yung pinaka hindi kayang gawin ng iba. Just like me, napakalaki ng group ko, katulad yun. They're doing a training right now and ako, kararating ko lang and ako lang yung magko-closing. Sila na nag-asikaso ng event, sila nag-gather ng mga topic, sila din nag-gather ng attendees, sila na lahat nale-leverage ko yung sarili ko. And sa kahit anong klaseng pagninegosyo, if ikaw lagi ang gagawa niyan, maling-mali yan. Dapat kayang tumakbo ang negosyo mo nang kahit na wala ka, pero namomonitor mo pa rin at meron ka pa rin nagagawa. Kasi hindi pwedeng totaling wala ka nang gagawin. Kasi always remember this. Parang, upo muna tayo, classmate. At medyo napagod ako. Parang sa employment world, huwag mong expect na yung mga empleyado mo mas magiging magaling sa'yo. Kasi kung sa employment world, yung mga empleyado mas magaling pa sa'yo, hindi yan magiging empleyado That is the reason, dati, naging ano din namin ng father ko. Sabi ng father ko, yung mga ibang katulong ngayon natin, titigas ngayon ng ulo, lagi ngayon kailang pagsabihan, bla 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 bla, ganito. Sabi ko, Papa, you need to understand na kaya ganyan nga ang pinili nila. Kasi ganyan pa ang mga mindset nila. And dapat tayo ang mas iintindi sa kanila rather than tayo ang iintindihin nila. Kasi tayo ang mas nakakaintindi. Kaya sa aking classmate, ang tip ko sa inyo. Again, uulitin ko ha. You hire someone not to replace you, but you hire someone to multiply your time. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa mo na pwede naman gawin ng ibang tao sa iba mo na ipagawa. Kasi ang nagiging mindset ng majority, sayang naman ng perang igagastos ko kung magkakaroon ako ng katulong, magkakaroon ako ng assistant, magkakaroon ng personal assistant, magkakaroon ako ng driver. Hindi po yan sayang. Kasi kung ang pinangbabayad mo naman sa kanila galing sa ilalaki lalo ng kinikita mo, panalo ka. That is the reason bakit ang mayaman, lalong yumayaman ng yumayaman ng yumayaman kasi they have the leverage. Sabi ko nga, parang ako napaka-inspired ako kay Richard Branson, if you know him. He has more than 400 companies. Then ang question, paano niya napapatakbo yung 400 na yon? Then doon ko rin na-realize na kailangan mo lang pala magkaroon ng mga pattern. Magkaroon ka, parang example sa mga assistant mo. Give them the right to make a decision. Hindi lang dapat lagi nagpapaalam sa'yo. Paano yun? Example, ikaw medyo nagsisimula ka pa lang, bibigyan kita, pwede ka magdesisyon ng worth 5,000. Pag hindi aabot ng 5,000 pesos ang gastos, pataas, huwag ka na magpaalam sa akin, I respect your decision, gawin mo yun. Pag medyo mas mataas, okay, bibigyan kita ng 20,000 na budget na pwede ka magdesisyon. Pag more than that, saka ka napupunta sa akin. In short, pinakasikreto pala, classmate, para magkaroon ka ng leverage, meron ka dapat rules. Ang rules mo, dapat yung mga taong mismo, kayang magdesisyon nila kahit hindi na nagtatanong sa'yo, di ba? Kaya ako, I'm very excited kasi ang dami ko panibagong natututunan ngayong classmate at sinishare ko po ito sa inyo lahat kasi nakwento ko naman sa inyo ang goal ko na naranasan ko naman maging M, gusto ko naman naranasan maging B, di ba? Wala naman masamang mangarap kasi pangarap lang naman yan. Mas masarap pa yung nangangarap ng hindi mo nakuha kesa sa hindi ka nangangarap, di ba? Pero ang pinakamasarap pa rin, nangarap ka na at nakuha mo pa. Kaya classmate, tulong-tulong tayo, nakunin natin ang lahat ng pangarap natin ngayong taon na to. Okay, Docs, kaya dito naman ako. Same gratitude. You can close your eyes so that you can feel everything. Inhale love. Ako sa breathing. Inhale love.
Say gratitude. Bigger.